Guys, ihanda nyo na yung popcorn ninyo dahil itong kwentong to, grabe. Akala mo yung typical na kabit story lang, no? Imagine this. May isang babaeng nagngangalang Aurora, buntis, binubugbog ng laitin, at tinatrato lang na mistress sa mata ng buong mundo. Samantalang si Veronica naman ang spoiled at scheming socialite, nagmamataas na siya daw ang legal fiancé ng zillionaire CEO na si Kendrick Salvatore. Pero teka lang, plot twist alarm! Ang akala ng lahat na kawawang kabit na itinatago sa sulok, siya lang naman ang tunay na legal wife sa ilalim ng batas. And wait, there is more. Ang secretly billionaire heiress din na nagpanggap lang para ibagsak ang buong pamilya ng kontrabida, aba, nagmarunong ang kaaway. Pero hindi nila alam, chessboard lang to at si Aurora ang nagpapatakbo ng laro. Panoorin nyo kung paanong pinuluhod ng ating zillionaire couple ang kaaway sa nobela na The Zillionaire Legal Mistress with Their Unborn Child. Sakay na sa roller coaster ng gantihan. Simulan na natin. Sa mata ng buong mundo, ako lang ang lihim at tinagong kabit ng pinakamayamang bilyonaryo sa Asia, si Kendrick Salvatore. Isang basahang tinapon sa kadiliman para lang hindi madungisan ang pangalan ng kanyang pamilya. Habang pinagmamayabang ng sakim at walang awang si Veronica Murphy ang kanyang peking corona bilang formal na fiancé, tahimik kong tinitiis ang bawat sampal, panggagipit at pang-api. Hinayaan kong tratuhin nila akong parang basahan. Laitin ang buhay na lumalaki sa aking tiyan, ngunit may isang matinding lihim na walang sino man sa kanilang nakakaalam. Sa ilalim ng batas at sa harap ng may kapal, ako si Aurora Sterling Salvatore, ang tunay at legal na asawa ni Kendricks at ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalakas na imperyo sa mundo ng negosyo. Ang aking lang mahina, takot at kawawang legal mistress ay ang mismong utak sa likod ng isang delikadong laro ng paghihiganti. Bawat duhang pumatak sa aking mga matay may katapat na utang na dapat nilang bayaran. Bawat pagtatangka nila sa buhay ng aking unborn child ay mas larong nagpapatapang sa akin para wasakin ang sino mang nagtangkang humadlang sa aking pamilya. Sino ang totoong biktima? Sino ang tunay na nagmamanipula sa likod ng mga kortina? Oras na lumabas ang katotohanan, luluhod ang mga kaaway at wawasakin ang galit ng isang ina at ng isang zillionaire ang buong imperyong itinayo sa kasinungalingan. Handa ka na bang malaman ang totoong laro sa likod ng marangyang mansyon ng mga Salvatore? Malamig ang hanging umihip mula sa mga central aircon vent sa loob ng napakalawak at napakalagim na penthouse ni Kendrick Salvatore. Nakatayo si Aurora sa gilid ng floor-to-ceiling glass window habang marahang inahaplos ang kanyang tiyan na 3 buwan ang nagdadala ng panibagong buhay. Sa labas, kitang-kita ang kumikislap at makulay na mga ilaw ng buong lungsod. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, purong kadiliman, takot at matinding pait ang nagahari. Isang matunog na yabag ng high heels ang biglang umalingaw-ngaw sa mamahaling marble floor. Bumukas ang pinto ng kwarto at niluwanaon si Veronica Murphy. Siya ang babaeng kilala ng buong mundo, ng media at ng mataas na lipunan bilang formal na fiancé at nakatakdang mapangasawa ng kilalang zillionaire na si Kendricks. Tingnan mo nga naman ang makapal na mukha ng babaeng to. Sarkastikong tumawa si Veronica habang pumasok sa silid. Nakatas ang baba nito, pinalilibutan ng mamahaling alahas ang leeg at mga bisig at may hawak na baso ng mamahaling wine. Ang pulubing kabit nagpapakasasa sa karangyaan ng lalaking kailanman hindi magiging iyo. Hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan, Aurora? Isang lihim at tinagong mistress ka lang dito? Humarap si Aurora ng may pilit na katatagan. Kahit na nanginginig ang kanyang mga binti at ang mga kamay dahil sa emosyon, tinaas niya ang kanyang ulo. Tinitigan to ng diretso sa mata. Hindi ako kabit, Veronica, at alam mo yun sa sarili mo. Baka nakakalimutan mo kung kaninong kwartong pinapasok mo. Nagpapatawa ka ba? Galit na inihagis ni Veronica ang hawak nitong baso sa sahig, dahilan para mabasag to at tumalsik ang pulang alak. Lumapit siya ng mabilis at marahas na hinawakan ang baba ni Aurora. Tingnan mo ang sarili mo. Nagdadala ka ng anak sa labas. Kapag nalaman ng media ang tungkol sa tiyan mo, wawasakin ko ang reputasyon mo. Sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin kasama niyang bastardo mong anak. Bitiwan mo siya, Veronica. Isang malamig, napakalalim at maotoridad na boses ang yumanig sa buong kwarto.
Pumasok si Kendrick Salvatore, nakasuot ng mamahaling black tailored suit na lalong nagpalabas ng kanyang matipunong digdig. Ang kanyang matang kulay abo puno ng matinding pagbabanta habang nakatitig sa kamay ni Veronica na nakahawak pa rin sa mukha ng asawa. Kendricks, babe! Mabilis na nagbago ang mukha ni Veronica. Mula sa pagiging demonyo naging tila isang kawawang anghel ito habang agad na kumapit sa braso ni Kendricks. Inahaway ako ng kabit mo. Pinagmumura niya ako at sinabing aagawin niya sa akin ang imperyo mo gamit yung anak niya sa tiyan. Kendall, protektahan mo ko. Di man lang gumalaw ang mukha ni Kendricks. Sa halip, tinulak niya ng may kapansin-pansing pag-ayaw ang kamay ni Veronica palayo sa kanya. Mabilis siyang lumapit kay Aurora. Inabot ang nanginginig nitong balikat at tiningnan ang buong katawan nito para masigurong walang sugat. Maayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Tanong ni Kendrick sa malambot ngunit may pahiwatig ng matinding pag-aalalang boses. Maayos lang ako, Kendricks. Maikling tugon ni Aurora habang patuloy na pinoprotektahan ng kanyang tiyan gamit ang dalawang kamay. Bakit mo siya tinatanong kung maayos siya? Sigaw ni Veronica at tila nawawalan na ng bait sa matinding selos at galit. Ako ang legal mong fiancé, Kendricks. Siya ay isang basahan lang na binabayaran mo para maging pampalipas oras. Palayasin mo na siya rito at ipalaglag yung batang yan bago pa masirang kasal natin. Napaatras si Kendricks at unti-unti lumingon kay Veronica. Ang aura ng bilyonaryo ay naging singlamig at kasing delikado ng isang bagyo. Veronica, umalis ka sa penthouse ko ngayon din bago ko makalimutang babae ka. Ano? Pinapaboran mo ang kabit na yan kesa sa akin? Sinabi ng umalis ka? Galit na sigaw ni Kendricks na nagpadama ng matinding takot sa buong silid. Galit na nanginginig sa puot na naglakad palabas si Veronica, ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng pintuan, lumingon siya kay Aurora at bumulong ng may matinding banta. Hindi pa tayo tapos, Aurora. Sisiguraduhin kong mawawala yung bata sa tiyan mo. Nang makalabas ng kaaway, napahawak si Aurora sa sandalan sa sofa at napabuntong hininga. Napaipon ang luha sa kanyang mga mata dahil sa matinding stress. Agad siyang nilapitan ni Kendricks, inakay siya paupo at lumuhod sa kanyang harap habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makikipag-away sa kanya. Malambing na wika ni Hendricks habang hinahalikan ng mga kamay ni Aurora. Hanggang kailan natin gagawin to, Kendricks? Tanong ni Aurora habang patuloy na pumapatak ang luha. Napapagod na akong tawaging kabit ng buong mundo. Napapagod na akong itagong anak natin habang ang babaeng yon ang nagmamataas. Hinalikan ni Kendricks ang noon ni Aurora ng may matinding pagmamahal. Konting tiis na lang, my love. Malapit na. Sisiguraduhin kong magbabayad si Veronica at ang buong pamilya niya sa bawat luhang pumatak sa'yo. Kinaumagahan, tila nayanig ang buong bansa nang umere sa lahat ng pangunahing telebisyon, radyo at social media ang isang napakalaking balita. Ang headline, ang zillionaire na si Kendrick Salvatore, opisyal nang inihayag ang nakatakdang kasal nila ng kilalang heiress na si Veronica Murphy sa susunod na buwan. Sa loob ng isang lihim na pinalilibutan ng mataas na pader ng villa sa Tagaytay, nakatitig lang si Aurora sa malaking screen ng telebisyon. Dito siya pansamantalang inilipat ni Kendricks upang mailayo sa mata ng media at masiguro ang kanyang kaligtasan. Masakit para sa kanyang makita ang mukha ng sariling asawa na nakangiti sa tabi ng ibang babae, ngunit alam niya ang plano o kaya ang buong akala niya. Napapikit si Aurora sa kanyang tiyan nang biglang makarinig ng malakas na kalabog sa labas. Nabasag ang katahimikan sa mansyon nang bumukas ng marahas ang pintuan ng sala. Hindi si Kendricks ang pumasok kundi si Veronica Murphy. Kasama nito ang tatlong matatangkad, pawang nakaitim at may malalaking katawan na mga tauhan. Nagulat ka ba, Aurora? Sarkastikong tumawa si Veronica habang marahang naglalakad papasok. Baka sa mukha ang matinding pagmamay-ari at kasamaan. Akala mo ba talaga maitatago ka ni Hendrik sa akin sa liblib na sulok na to? Napakababaw mo naman mag-isip. Mabilis na tumayo si Aurora mula sa sofa at instinct na protektahan ang kanyang tiyan gamit ang dalawang kamay. Paano mo nalaman ang lugar na to? Umalis ka rito, Veronica. Tumawag ako ng pulis at mga bodyguard. Mga bodyguard?
Tumawa na napakalakas si Veronica na tila ba nasisiyahan sa takot ni Aurora. Kinuha nito ang cellphone sa ibabaw ng glass table at walang pag-aalinlangan tinapon yon sa sementadong sahig hanggang mabasag at madurog. Ang mga tauhan ni Kendrick sa labas, huwag ka nang umasa. Nakatumba na silang lahat. Walang makakaligtas sa iyo rito ngayon. Napaatras si Aurora habang kumakabog ng matindi ang kanyang dibdib. Anong kailangan mo sa akin? Napakasimple lang, sagot ni Veronica habang may kinuha siyang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis to sa harap ni Aurora. Pumirma ka sa kontratang yan. Ano to? Nanginginig ang boses na tanong ni Aurora. Isang opisyal na pahayag na nagpapatunay na ang batang nasa tiyan mo hindi anak ni Kendricks. Malamig at walang awang sabi ni Veronica. Papatunayan mo sa buong mundo na isa ka lang bayarang babae at nagtangkang magpabuntis para makahutot ng pera sa pamilya Salvatore. At kapag pumirma ka dyan, ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong piso para makalayo ka na sa bansang to at wag nang magpapakita kailanman. Nasisiraan ka na ba ng bait? Galit na sigaw ni Aurora habang nangingilid ang mga luha sa galit. Anak ni Kendricks to. Siya ang ama ng dinadala ko at kailanman hindi ko pipirmahan ang kabaliwang ito. Kumarap si Veronica sa kanyang mga tauhan at nagutos. Hawakan niyo siya. Mabilis lumapit ang dalawang lalaki. Kahit pumapalag at sumisigaw si Aurora, marahas nilang pinalapit ang kanyang mga kamay at pilit siyang pinaupo sa upuan. Nilagay ng isang lalaki ang ballpen sa nanginginig niyang daliri. Aray, bitawan niyo ako, nasasaktan ng anak ko. Parang awa niyo na. Umiiyak na sigaw ni Aurora habang buong lakas na kumakawala. Pumirma ka na. Kung ayaw mong dito mismo sa sahig na to, dumanak ang dugo mo. Banta ni Veronica habang naglalabas ng isang matalim na kutsilyo at direktang tinutok yon sa umbok ng siya ni Aurora. Napakadaling sabihin sa media na nagpakamatay ang insecure at praning nakabit ni Kendricks. Pumirma ka. Tumingin si Aurora sa mata ni Veronica. Sa kabila ng takot para sa kanyang anak, nag-alab ang matinding puot sa kanyang puso. Buong tapang niyang dinaluhan ang mukha ni Veronica. Kahit patayin mo ko rito, hindi ko ipagkakailang anak ko at kailanman hindi ka mamahalin ni Kendricks. Pinunasan ni Veronica ang kanyang mukha at nanggagaliiti sa matinding galit. Pwes ginusto mo to. Tapusin niyo na yung babaeng yan at ng bastardo niya. Inangat ng lalaki ang kutsilyo upang isaksakto sa tiyan ni Aurora. Napatali si Aurora at napapikit habang nagdarasal para sa buhay ng kanyang anak nang biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog. Nabasag ang buong glass wall ng villa. Isang grupo ng mga armadong lalaking naka-tactical gear ang pumasok habang may usok sa paligid. At sa gitna ng usok, mabilis na pumasok ang isang lalaking may hawak na barel, balot ng galit ang muka at may matang pumatay. Si Kendrick Salvatore. Ibagsak ang mga barel. Walang gagalaw kung ayaw niyong masabog ang mga ulo ninyo. Umalingaw-ngaw ang mga otoridad na sigaw ng mga elite security forces habang mabilis pinapalibutan ang buong bulwagan ng villa. Sa isang iglap na puno ng usok at kumikislap na laser lights ang paligid. Ang tatlong matatangkad na tauhan ni Veronica na kanina lang nagmamataas ay mabilis na napalahod sa sementadong sahig. Nakataas ang dalawang kamay, napiritang bitawan ng kanilang mga sandata habang nakatutok sa kanila ang napakaraming baril. Nanlaki ang mga mata ni Veronica sa matinding gulat at takot. Napasinghap siya habang unti-unting napaatras. Hawak pa rin ang kutsilyong unti-unting nanginginig sa kanyang daliri. Kendricks, paano mo na lamang narito ako? Imposible to. Di man lang siya sinagot ni Kendricks. Ang mga mata ng bilyonaryo nakatutok lang sa isang tao, kay Aurora. Mabilis itong tinapon ng hawak na baril sa sahig at patakbong lumapit sa kanyang asawa. Lumuhod siya sa harap ni Aurora. Marahas na pinalayo ang mga tauhan na humawak dito kanina. Aurora! Diyos ko, Aurora! Nanginginig ang boses na wika ni Kendricks habang maingat na hinahawakan ng mukha ng asawa. Tiningnan niya ang buong katawan nito, lalo na ang umbok ng tiyan nito na nanginginig pa rin sa takot. Maayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Sabihin mo sa akin, nasaktan ka ba? Umiiyak na isinandal ni Aurora ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Bumubuho sa mga luhang kanina pang pilit pinipigilan. Kumapit siya na mahigpit sa suit ni Kendricks. Tila doon lang nakahanap ng ligtas na kanlungan. Kendricks, akala ko huli ng lahat. Ang anak natin pilit nilang ipinapapirma sa akin ng papel. Tinutok niya ang kutsilyo sa tiyan ko. Nang marinig yon, tila may sumabog na matinding galit sa loob ni Kendricks.
binalot ng kadiliman ng kanyang mukha. Dahan-dahang inalayan si Aurora na sumandal ng maayos sa upuan bago siya unti-unting tumayo. Ang bawat hakbang niya patungo kay Veronica ay may dalang matinding banta na nagpalatag ng nakakabinging katahimikan sa buong silid. Kendricks, magpapaliwanag ako. Natatarantang sigaw ni Veronica habang napaatras hanggang sa mapasandal ang kanyang likod sa pader. Nabitawan niya ang kutsilyo na gumulong sa sahig. Nagpumilit siyang maglabas ng mga luha upang magmukhang kawawa. Ginawa ko lang to dahil mahal kita. Napilitan lang ako, ang babaeng yan. Ginagamit ka lang niya. Nagdadala siya ng bastardo para pilitin kang ibigay ang kayamanan mo. Nag-aalala lang ako sa iyo, babe. Manahimik ka, Veronica. Isang malakas na sigaw ang pinalabas ni Kendricks na parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Lumapit siya na napakalapit kay Veronica. Marahas na isinandal ang kamay sa pader sa gilid ng ulo ng dalaga dahilan upang mapatili ito sa takot. Ang lakas ng loob mong tawaging bastardong anak ko, malamig at nanginginig sa galit na bulong ni Kendricks. Ngunit mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang lakas ng loob mong pumasok sa ari-arian ko, magdala ng mga mamamatay tao at itutok ang kutsilyo sa mismong legal kong asawa? Natigilan si Veronica. Napatigal maging ang kanyang paghinga. Parang tinakasan ng lahat ng dugo ang kanyang mukha habang nakatitig sa lalaking matagal niyang pangarap ng makuha. Legal na asawa? Anong pinagsasasabi mo, Kendricks? Nagpapatawa ka ba? Ako ang fiancé mo. Ang pamilya ko ang kasosyo mo. Kailanman hindi kita minahal at lalong di kita naging fiancé. Diring-dire na wika ni Kendricks. Mula sa panloob na bulsa ng kanyang coat, naglabas siya ng isang makapal na kulay itim na folder at walang awa itong inihagis sa mukha ni Veronica. Tumama to sa ilong ng dalaga bago bumagsak sa sahig at bumukas. Basahin mo yan nang maidikit dyan sa utak mo ang katotohanan, utos ni Kendricks. Nanginig ang buong katawan ni Veronica habang yumuyuko, pinupulot ang mga papel. Sa pinakaunang pahina pa lang nakatatak ang opisyal na selyo ng pamamahalaan at ng malaking titik, Certificate of Marriage. Doon malinaw na nakasulat ang mga pangalan, Kendrick Salvatore at Aurora Reyes Salvatore. Ang petsa ng kanilang kasal 2 taon nang nakakalipas sa Switzerland na nilagdaan ng pinakamataas na opisyal at walang sino mang makakapagpasubali. Hindi to totoo. Hysterical na sigaw ni Veronica habang pinupunit ang papel sa matinding kawalan ng katinoan. Peking kontrata to. Sinungaling kayo, ginawa niyo lang to para lilangin ako at ang pamilya ko. Ako ang dapat na maging Mrs. Salvatore. Ako lang. Ginamit ko lang ang pamilya mo, Veronica. Walang korap na pahayag ni Kendricks habang nakatitig sa nagwawalang dalaga. Inakay ko kayong maniwala na may pag-asang kasal natin para makalapit ako sa mga iligal ninyong transaksyon sa negosyo, sa smuggling at sa pagtatangka ninyong sabotahe sa kumpanya ko. At ngayon nakuha ko ng lahat ng ebidensya, huling-huli ka na. Akala mo ba mananalo ka? Sigaw ni Veronica habang tumatawa ng pilit at umiiyak kasabay nito. Sige, isiwalat mo sa mundo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa reputasyon mo pag nalaman nilang ginawa mong mukhang kabit ang sarili mong asawa. Masisira ang pangalan ng mga Salvatore. Parang walang kasinungalingan ng buhay mo. Sa gitna ng sigawan at matinding tensyon, marahang tumayo si Aurora mula sa kanyang upuan. Kahit bakas pa ang pamumutla sa kanyang mukha, pinalitan na matinding katatagan ang takot sa kanyang mga mata. Inayos niyang kanyang damit, dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ng dalawa at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. May hawak si Aurora na isang maliit, kulay pilak na recording device at isang maliit na USB flash drive sa kanyang kamay. Direktang tinitigan si Veronica na tila isang kulisap na lamang sa kanyang paningin. Nagkakamali ka na inaakala, Veronica. Malumanay, malamig, ngunit napaka makapangyarihang, sabi ni Aurora. Hindi ako ang biktima sa larong ito at siguradong hindi ako ang kawawang mistress na ginamit ninyo at inapi sa loob ng maraming buwan. Kumunot ang noo ni Veronica, napalunok habang nakatitig sa kakaibang aura ng babaeng dating tinuturing niyang basahan. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nga magpanggap na matapang dyan, pulubi. Ngumiti si Aurora, isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti na nagpatahimik sa buong silid. Nanatiling nakatayo si Aurora sa tabi ng kanyang asawa. Ang dating bakas ng takot at pag-alinlangan sa kanyang mga mata, ganap nang napalitan ng malamig at maotoridad na tingin.
Hinawakan ni Kendricks ang kanyang bewang, inakbayan siya na may buong pagmamalaki at pagmamahal. Isang malinaw na mensahe na ang babaeng pilit binubura ni Veronica ay ang tunay na reyna ng kanyang buhay. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses sa tanong ni Veronica, pilit nagpapakatapang ngunit halatang umaatras ang tapang habang nakatitig sa dalawa. Huwag ka nga magpanggap na matapang dyan, pulubi. Isang basahan ka lang na pinulot ni Kendrick sa kalsada para gawing pampalipas oras. Isang matamis, malamig at mapaglarong ngiti ang lumabas sa mga labi ni Aurora. Marahan niyang tinaas ang hawak ng maliit na recording device at pinindot ang play button. Agad umalingaw-ngaw sa buong silid ng isang napakalinaw na boses. Ang mismong boses ni Veronica mula sa isang lihim na usapan noong nakaraang buwan. Papatayin ko si Kendricks kapag nakuha ko na ang mga ari-arian niya. Ang kailangan ko lang pirma niya bago isilang ang babaeng niya ng bata para sa akin mapunta ang buong Zillionaire Estate. At kapag nakuha ko ng lahat, isusunod ko ang batang yan sa sementeryo. Nanlaki ang mga mata ni Veronica, napahawak sa sariling leeg na tila nasasakal. Parang nawalan siya ng hangin sa baga habang pinapakinggan ang sariling boses na nagbubunyag ng kanyang pinakamasamang plano. Paano mo ni-record yan? Imposible yan. Ligtas ang opisina ko? Imposible? Natawa na mahina si Aurora habang naglalakad ng pawang walang anumang panganib sa paligid. Dahil ba sa akala mo isa lang akong tanga at walang laban na babae? Veronica, ako ang naglagay ng listening devices sa mismong desk mo, sa sasakyan mo at maging sa mamahaling necklace na naregalo sa'yo ng pamilya mo noong nakaraang taon. Hindi to maaari. Sino ka ba talaga? Hysterical na sigaw ni Veronica, tila unti-unti nang nawawalan ng katinuan. Tumingin si Aurora kay Kendricks na tumango sa kanya ng may buong pagmamalaki. Humarap muli si Aurora kay Veronica at muling nagsalita. Sa pagkakataong to, may boses na nagmumula sa isang taong may hawak ng tunay na kapangyarihan. Akala mo ba naniwala kami sa mga nagbabanta at pagpapainit mo nitong mga nakaraang buwan? Akala mo ba nagtagumpay ka nang tawagin mo kong kabit at laitin ang anak sa tiyan mo ko? Tanong ni Aurora habang tinataas ang kanyang baba. Hindi ako si Aurora Reyes lang, ang simpleng babaeng inakala mong matatapakan? Inabot ni Kendricks ang panibagong dokumento mula sa kanyang lalagyan at inihagis to sa ibabaw ng lamesa. Ako si Aurora Sterling Salvatore, pagpapatuloy ni Aurora habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa nanginginig na kaaway. Ang tanging tagapagmana ng Sterling Group, ang pinakamalaki, pinakamayamang lihim na investor ng pamilya mo at ang pinakamatinding rival ng mga Murphy sa buong Asya? Ano? Napaluhod si Veronica sa sahig habang nakahawak sa pader. Ang kanyang mga kamay napunta sa kanyang buhok habang umiiling-iling sa matinding gulat. Sterling? Ang pamilya Sterling na bumili ng 80% ng stocks ng kumpanya namin nitong nakaraang linggo? Mismo, malamig na pumasok si Kendricks habang nakatitig kay Veronica nang may walang kapantay na galit at pang-aalis. Matagal na naming alam ni Aurora lahat ng masasamang plano ng pamilya mo. Ang pagkalaso ng lolo ko 2 taon nang nakakaraan. Ang pag-atake sa mga kargamento ng Salvatore Group sa karagatan at ang pagtatangkang pagpatay sa asawa ko habang nagdadalang tao siya noong unang buwan. Lahat yon may kumpletong ebidensya kami mula sa mismong investigasyon ng pamilya Sterling. Napahawak si Aurora sa kanyang tiyan habang natitig sa nahuhulog na kaaway. Nagpanggap akong isang mahina, tahimik at inaaping legal mistress para maging kampante ka. Hinayaan kong isipin ng buong mundo at ng pamilya mo na hawak na kami sa leeg. Ginawa ko yun para ibaba mo ang iyong guard at ilabas mo lahat ng alas mo. At ngayon wala ka ng matatakbuhan? Hindi to totoo. Nagsisinungaling kayo? Nagwawalang sigaw ni Veronica habang kumakawala ang mga luha sa kanyang mukha. Nanginginig siyang lumuhod, pilit na gumapang patungo sa mga paa ni Kendricks. Kendricks, minahal kita. Ginawa ko lang lahat ng to para sa atin, para maging pinakamakapangyarihang pamilya tayo sa buong mundo. Patawarin mo ko, babe. Huwag mo itong gagawin sa akin. Nang idikit ni Veronica ang kanyang kamay sa sapatos ni Kendricks, barahas tong tinulak ng bilyonaryo papalayo. Huwag mong dudungisan ang salitang pagmamahal gamit ang marumi mong bibig. Galit na wika ni Kendricks habang pinalilipitan ng braso ang balikat ni Aurora.
Ang tanging babaeng minamahal at mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko ay si Aurora at ang batang dinadala niya sa kanyang tiyan ang tanging magiging tagapagmana ng pinagsamang Salvatore at Sterling Empires. Sinusumpa ko kayo. Sinusumpa ko kayong dalawa. Hysterical na sigaw ni Veronica habang umiiyak at pinupukpok ang kanyang mga kamay sa sahig. Hindi niyo ako pwedeng ibagsak. Ang pamilya ko ang nagpapatakbo ng lipunang ito. Sa gitna ng kanyang pagwala, biglang umalingaw mula sa labas ng villa ang napakalakas sa tunog ng mga sirena ng pulisya at mga tactical vehicles. Ang mga pulang ilaw nagsimulang mag-reflect sa mga nakatayong pader at nabasag na salamin ng villa. Tumingin si Aurora sa labas ng may malamig na ekspresyon. Dumating na ang tunay mong hantungan, Veronica. Ang pangarap mong maging reyna ay nagtatapos sa loob ng isang madilim na kulungan. Umalingaw sa buong paligid ng villa ang nakakabinging wangwang ng mga sasakyan ng pulisya at mga armored truck ng National Bureau of Investigation. Ang mga pulang ilaw na galing sa mga mobile patrol patuloy na kumikislap at tumatama sa nabasag na salamin ng mansyon. Bumukas ang natitirang bahagi ng pintuan. Mabilis na pumasok ang 20 matataas na opisyal ng pulisya at mga special agent na nakasuot ng buong tactical gear. Sa gitna ng pangkat ay ang mismong Chief Superintendent at ng pambansang general ng NBI Task Force. Walang gagalaw, ito'y isang opisyal na operasyon ng pamahalaan, sigaw ng general habang dinedirekta ang kanyang mga tauhan sa buong bulwagan. Mabilis pinakawalan ng mga opisyal ang mga posas. Agad pinalibutan si Veronica Murphy pati na rin ang 3 nitong tauhan na nakadapa pa rin sa sahig. 2 babaeng pulis ang marahas na humawak sa magkabilang braso ni Veronica upang pilitong itayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Veronica Murphy? Opisyal na pahayag ng general habang naglalabas ng isang opisyal na warrant of arrest mula sa kanyang folder. Inaaresto ka sa ilalim ng batas sa mga kasong attempted murder, extortion, corporate espionage, graft and corruption at conspiracy to commit murder laban sa pamilya Salvatore at Sterling. May karapatan kang manahimik. Ang bawat salitang lalabas sa bibig mo pwedeng gamitin laban sa korte. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong abogado. Bitawan niyo ako. Mga walang hiya kayo, hindi niyo ako po pwedeng hulihin. Nagwawalang sigaw ni Veronica habang kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na. Ang mamahaling makeup ay hinaluan ng mga dugyot na luha at ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Veronica Murphy. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari sa inyong lahat. Dating nagmamay-ari, Veronica. Malamig na pumasok ang boses ni Kendricks habang nakatayo sa tabi ni Aurora. Ang kanyang braso ay nakaprotekta pa rin sa bewang ng asawa. Habang narito ka at nagwawala, ang mga ahente ng gobyerno at lupon ng mga abogado ng Sterling at Salvatore Group, kasalukuyang ilalabas ang warrant para sa ama at ina mo. Lahat ng bank accounts, ari-arian at kumpanya ng pamilya Murphy, ginawa ng freeze order ng korte. Kayo'y ganap ng nabangkarote? Hindi. Nagsisinungaling kayo. Hysterical na tawat sigaw ni Veronica habang pinuputungan ng kulay pilak na posas ang kanyang 2 kamay. Ang kalansing ng bakal tila naging huling bell ng kanyang pagbagsak. Lumingon siya kay Aurora, binatoto ng tingin na puno ng matinding sumpa. Aurora, isinusumpa kita. Sinusumpa ko yung batang yan sa tiyan mo. Sisirain ko ang buhay niyo kapag nakalabas ako rito. Papatayin ko kayong lahat. Lumingon si Aurora kay Veronica. Walang galit o takot sa kanyang mga mata, kundi purong awa para sa babaeng kinain ng sariling kasakiman. Ikaw ang sumira ng sarili mong buhay, Veronica. Malumanay ngunit napakatapang na sabi ni Aurora habang marahang hinahaplos ang umbok ng kanyang tiyan. Ang labis mong paghahangad sa kapangyarihan at sa lalaking kailanman ay hindi naging iyo ang nagdala sa iyo sa madilim na silid na pupuntahan mo. Walang sino mang sumira sa iyo kung di ang sarili mong demonyo. Kakalad ka rin ko kayo sa impyerno, Kendricks. Babe, tulungan mo ako. Huling sigaw ni Veronica habang pilit siyang tinutulak at tinahatak ng mga opisyal palabas ng pinto. Ang kanyang mga tili at mura ay dahan-dahang nawala. Naungusan ang tunog ng humaharurot na sirena habang sinasakay siya sa sasakyan ng pulisya. Nang tuluyang mailabas ang kaaway at malinis na mga otoridad ang lugar, nabalot ng panibagong uri ng katahimikan ng buong villa.
Hindi na to ang katahimikang puno ng takot at panganib, kundi isang mapayapa, malamig at malayang katahimikan. Napahinga na malalim si Aurora, tila doon pa lang niya na ilabas lahat ng pait at tensyon na hinarap niya sa loob ng napakahabang panahon. Naramdaman niya ang matinding pagod sa kanyang katawan at ang bahagyang pangangatog ng kanyang mga binti. Bago pa man siya mabuwal, mabilis siyang binuhat ni Kendricks sa paraang bridal style. Kendricks, ano ba? Ibaba mo ko! Gulat at natatawang sabi ni Aurora habang mabilis kumapit sa leeg ng asawa para hindi mahulog. Mabigat na ako. 3 buwan na yung tiyan ko. Kahit kailan hindi ka magiging pabigat sa akin, my queen? Malambing at paos na sabi ni Kendricks. Sinandig niya ang kanyang noo sa noo ni Aurora at sa unang pagkakataon matapos sa ilang buwang pagpapanggap. Nakita ni Aurora ang tunay na luha ng ginhawa sa mata ng kanyang zillionaire na asawa. Tapos na ang pagpapanggap, my love. Ligtas ka na. Ligtas na kayo ng anak natin. Wala nang makakasakit sa inyo? Napangiti si Aurora at inabot ng kanyang daliri ang pisngi ni Kendricks upang punasan ang luha nito. Sigurado ka na ba? Paano ang magiging reaksyon ng media at ng buong lipunan kapag nalaman nilang pinaglaruan natin ang lahat? Hinalika ni Kendricks sa mga labi ni Aurora, isang matamis, matagal at puno ng matinding pagmamahal na halik na nagpadama ng init sa buong dibdib ng dalaga. Bukas na bukas din, bulong ni Kendricks sa gitna ng kanilang halik. Malalaman ng buong mundo kung sino ang tunay, ang iisa at ang walang katapat na reyna ng buhay at ng buong imperyo ko. Pagkalipas ng 7 buwan, niyanig ang buong Asya at ang mundo ng mataas na lipunan sa ginanap na pinakamalaki, pinakamarangya at pinakakaabang-abang na pambansang press conference at renewal of vows sa kasaysayan. Ginanap ang kaganapan sa Grand Ballroom ng pinakasikat na 5 bituing hotel sa gitna ng lungsod. Libo-libong mamamahayag, mga kilalang business tycoon at mga pandaigdigang media mula sa iba't ibang bansa ang dumating upang masaksihan ang kaganapan na wawasak sa lahat ng chismis at maling haka-haka. Sa gitna na napakalawak na entablado, nakatayo ang zillionaire na si Kendricks Salvatore. Napakagwapo sa kanyang pasadyang black tuxedo na may gintong accent. Ngunit ang mas nakakakuha sa atensyon ng lahat ay ang walang kapantay ng ngiti at liwanag sa kanyang mga mata habang nakatingin sa babaeng naglalakad patungo sa kanya. Si Aurora, napakaganda at napaka-eleganting tingnan ng dalaga sa kanyang kulay puting silk maternity wedding gown na pinalalamutian ng mga tunay na brilyante. Bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet, puno ng kumpiyansa at karangalan at sa kanyang mga bisig, maingat niyang karga ang kanilang 3 linggong gulang na sanggol, ang malusog, napakagwapong baby boy na si Alexander Salvatore. Umayos ng tayo at lumapit si Kendricks sa gitna ng maraming mikropono. Inakbayan niya ng buong pagmamalaki at pagmamahal ang kanyang asawa, bago muling humarap sa milyon-milyong tao na nakatutok sa pambansang telebisyon at live broadcast. To the media, to our business partners, and to the whole world, maotoridad at malinaw na pahayag ni Kendricks na umalingaw sa buong bulwagan. I would like to officially introduce the one and only woman who owns my life, my heart, and my legacy. My legal wife, Aurora Sterling Salvatore. Nagkaroon ng malakas sa singhap at bulungan mula sa mga mamamahayag. Tuloy-tuloy ang pag-flash ng mga ilaw ng kamera sa buong paligid. She was never a mistress. She was never an outsider. Matapang na pagpapatuloy ni Kendricks habang nakatitig ng diretsyo sa mga kamera. Siya ang tunay, nag-iisang reyna ng Salvatore Empire at ang tanging tagapagmana ng Sterling Group. Ang lahat ng paninira, kasinungalingan at pagkagipit na ibinato sa kanya nitong mga nakarang buwan ay bahagi ng isang operasyon upang palabasin at huling-huli ang totoong mga kriminal na nagtangkang mawasak ng aming pamilya. Lumingon si Kendricks kay Aurora at kinuhang mikropono upang ibigay ito sa kanyang asawa. Tumingin si Aurora sa mga tao ng may buong katatagan. Ang mga taong nagtangkang umapi sa akin at sa aking anak, pinarusahan na ng batas. Malumanay ngunit makapangyarihang sabi ni Aurora. Ngayon, nakatayo ako dito hindi para maghiganti, kundi para ipagmalaki ang aking pamilya. Ako, si Aurora Sterling Salvatore, ang legal na asawa ni Kendricks at ang ina ng tagapagmana ng aming pinagsamang imperyo.
Isang napakalakas at walang katapusang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom. Ang mga mamamahayag na dating bumatikos kay Aurora bilang isang kawawang kabit, pinalitan ng mga papurit paghanga para sa katapangang pinakita ng dalawa. Samantala, naging pambansang balita rin ang opisyal na hatol ng korte laban sa pamilya Murphy. Si Veronica Murphy at ang kanyang pamilya ay nahatulan ng sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo o reklusyon perpetua nang walang posibilidad ng parol dahil sa napakaraming krimen ng pagtatangkang pagpatay, corporate sabotage at fraud. Ang buong wealth at ari-arian ng mga Murphy tuluyang nabangkarote at naisamsam ng pamahalaan. Si Veronica na dating namumuhay sa karangyaan at nagmamataas ay magugugol na ngayon ang kanyang buong buhay sa loob ng isang madilim, malamig at makipot na selda. Nang sumapit ang gabi natapos ang marangyang selebrasyon, nagbalik ang katahimikan sa napakalawak at napakarangyang mansyon ng mga Salvatore sa ibabaw ng burol. Nakatayo sina Kendricks at Aurora sa malaking balkonahe ng kanilang master's bedroom kung saan kitang-kita ang buong tanawin ng lungsod at ang milyon-milyong bituin sa kalangitan. Nakasuot si Aurora ng isang simpleng silk robe habang nakasandal ang kanyang likod sa dibdib ni Kendricks. Sa kanduan ni Kendricks ay ang nakatutulog ng mahimbing na si Baby Alexander. Nalagay ni Kendricks ang kanyang baba sa balikat ni Aurora habang marahang amoy ang mabangong buhok ng asawa. Iniisip mo pa rin ba ang mga nangyari, my love? Umiling si Aurora, napangiti ng napakatamis. Hinalikan niya ang pisngi ng kanyang asawa at marahang hinawakan ang maliit na daliri ng kanilang anak. Hindi na, Kendricks. Ang lahat ng sakit, takot at pagpapanggap na pinagdaanan natin, pakiramdam ko'y napakalayo na. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang kasalukuyan natin. Salamat, Aurora, bulong ni Kendricks habang nanginig ang boses sa matinding emosyon. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil naging napakatapang mo para sa anak natin noong mga oras na wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Ikaw ang pinakamagandang biyayang binigay sa akin ng Diyos. Ako dapat magpasalamat sa iyo, Kendricks. Malambing na tago ni Aurora habang humaharap sa asawa at tinataas ang kanyang mukha. Ginawa mong lahat para siguraduhing ligtas kami. Binigyan mo ako ng pamilyang pangarap ko lamang nung una. Malamig ang hangin na umihip sa balkonahe, ngunit ang kanilang mga puso ay nabalot ng walang katapusang init at pagmamahal. Marahang niyoko ni Kendricks ang kanyang ulo, hinalikan ng mga labi ni Aurora. Isang halik na puno ng pangako ng walang hanggang pag-ibig, katapatan at kapayapaan. Wala nang lihim, wala nang takot, at wala nang tinatagong legal mistress. Dahil sa harap ng mundo at buong sansinukob, si Aurora ang nag-iisang reyna, asawa at ina sa buhay ng zillionaire na si Kendrick Salvatore. At doon nagtatapos ang napakatinding kwento ng ating zillionaire couple. Sa huli, luluhod at luluhod talaga ang masama kapag ang tama na ang gumalaw, hindi ba? Ang sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Maling-mali ang naging kalkulasyon ni Veronica. Ang akala niyang kawawang mistress na madaling tapakan, yun pala'y rin ng may hawak ng buong korona at kapangyarihan. Ano nga bang aral ang maiiwan sa atin ngayong araw? Simple lang. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng sigaw o sa pagyayabang ng kapangyarihan. Nakikita to sa tahimik na katatagan at sa paninindigan para sa mga taong mahal mo. Bato man ang ibato sa iyo ng mundo basta't tamang pinaglalaban mo, sa huli ikaw at ikaw pa rin ang magtatagumpay. Kayo guys, anong paborito niyong scene sa pagbagsak ni Veronica? I-comment niyo yan sa ibaba at huwag kalimutan i-like at i-follow para sa susunod pa nating nakakalokang kwento. See ya!